Attorney Vic Rodriguez, galit na sa sobrang talamak ng korupsyon na nangyayari sa gobyernong Bangag. Ayon sa kanya, kaya siya mag-a-apply sa Senado upang maging tinig ng oposisyon at maging tinig ng taong bayan. At gusto niyang mabantayan ang pambansang budget. Sabi pa niya na tayong mga Pilipino, mapamayaman o mapamahirap, ay deserve natin ang gobyernong matino. Kaya kailangan nating mag-demand ng transparency at accountability sa mga namumuno sa ating gobyerno. Nanawagan na rin siya na dapat na tayong magkaisa at magalit at mapagod sa sobrang kurap ng gobyerno. Kailan pa daw ba tayo kikilos? Ilang buhay pa ba dapat ng mga bata ang mawala? Ilang lungsod, bayan, barangay pa ba ang malulubog sa tubig ba bago tayo kumilos? Kailangan ng matapos ang korupsyon dahil ito daw ang alpha at ang omega na nagpapahirap sa mga Pilipino. Tunghaya natin ang interview ni Maharlika kay Atty. Vic Rodriguez. Itong si Maharlika pala ay ang dating diehard supporter ni Bangag. Ngunit ngayon ay number 1 enemy na ni Bangag. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Buljak TV. At huwag niyo rin kalimutan itong ating channel. Pakipindot na rin ang subscribe button at i-share at mag-like. So ito, tunghaya na natin. Ano yung nag-inspire sa'yo para pumasok sa larangan ng politika o para tumakbo bilang isang senador now? Unang-una, Maharlika, nabanggit ko ito nung ako ay nagbigay ng aking, nagsumite ng aking kandidatura at sinabi ko nga sa aking pahayag na bilang opisyal at formal ng aplikante ninyo para pagkasenador, kinakailangan kong tugunan yung mga tinig at pakiusap ng higit na nakararami. Subalit, walang tinig at tinatratong maliliit na mga Pilipino na pagod na sa pangunahing problema ng ating bansa. Ito yung korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon. And here we are again, tama yung sinasabi mo, it has become a vicious cycle. Dalawa lang, Maharlika, ang panahon o season sa Pilipinas, wet and dry. Alam naman natin kung kailan ang tagulan. Alam naman din natin more or less ilang bagyo ang bumibisita sa ating bansa kada taon. Alam din natin more or less kung saan yung palagi ang entry point ng bagyo. And yet, makikita mo, walang ginawang paghahanda ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pang-ilang bahana ito. Hindi July, na fact-check na agad yung kasinungalingan nila pagdating sa flood control funds na 500 billion pesos sa loob ng 2 taon nung bagyong Karina. Ito lang makailan, itong Setyembre, I think, yung bagyong Enteng, lubog na naman ang malaking bahagi ng Pilipinas. At ito na naman, Setyembre lamang yun, Oktubre pa lang, isang buwan nakakalipas, lubog at marami na namang namatay. Nakakalungkot at nakakagalit dahil this is not the kind of life that we all deserve. Hindi ito yung buhay na nararapat sa mga Pilipino. Maging ikay mayaman, maging ikay middle class, maging ikay katamtaman lamang, o hindi kaya higit sa lahat, o ikay mahirap. We all deserve more. We deserve more from the government. That's why we demand for transparency, accountability dito sa mga namumuno sa ating gobyerno ngayon. And this is what I stand for. And that is why I joined itong ating midterm election for next year. Yeah. Tama po kayo, Attorney Vic, na 2 season lang ang Pilipinas, wet and dry, di ba? Nakita ng taong bayan ngayon na sobrang palpak po talaga yung disaster preparedness. Pag ikaw po ay nakaupo na bilang isang senador, ano yung measure na pwede mong magamit or idea right now na sa tingin mo yung ma-implement sa taong bayan na hindi na ganito yung responde na ngayon pa lang magpe-press briefing o magbi-briefing dito sa gobyerno kung saan yung mga tao ay lumubog na nga. Kumbaga wala po talagang walang preparedness eh. So we all know that already. You as a public servant, ano yung measure na pwede mong magawa? Nahin natin, Maharlika, papagod na tayo, magalit na tayo.
What we need is relief from corruption. Pahinga, hinto, pause sa korupsyon. Not another relief operation. Yung relief operation, pantawid lamang yan. Pero hindi kasi natin nasusubaybayan yung buhay ng nasalanta ng bagyo. Pag alis yung nagbigay ng relief operation, hindi naman natin sila kasama, yung mga nasalanta ng bagyo na nagwawalis, naglilinis ng putik na pumasok sa kanilang bahay. Yung kanilang mga appliances na nasira at yung kanilang mga salaset na nabaha at nalubog sa tubig, kinakailangan nilang palitan yan. Wala na ho tayo ron. Wala nang relief na darating, sariling kayod na naman nila yan. Kaya ang kinakailangan talaga natin, yung aking pag-anyaya sa higit na nakararaming Pilipino, join me in this campaign at isulong natin itong war on corruption. Ulitin ko sa iyong programa, Maharlika, ang punot dulo, the alpha and the omega ng maraming problema nating mga Pilipino dito sa Pilipinas ay ang budget at ang korupsyong ginagawa nila sa budget. If only ipinatupad at ginamit sa wasto yung 500 billion pesos flood control funds, hindi natin sila titigilan dito. Sisingilin natin sila rito dahil marami na namang buhay ang nagitil. Marami na namang batang namatay dahil sa korupsyon ninyo dyan sa 500 billion pesos flood control funds na yan. Nasaan yan? Inubos ninyo in a little over 2 years. And then here you are again pushing for the passage of the proposed budget for next year amounting to 635 trillion pesos. Magkanong pera na naman ng budget ang inyong nanakawin dyan? Mga kababayan, magalit na po tayo. Hindi ito ang buhay na kinakailangan natin. Ilang bata pa ang mamamatay. Ilang probinsya pang kailangan mong ilubog sa baha para tayo magsama-sama at labanan itong panlulokong harap-harapang ginagawa sa atin. And when I will be blessed with your mandate, kung ako po ay pahihiramin ninyo ng inyong mandato at maging senador, pangungunahan ko, sinabi ko na ito, ang tunay na oposisyon at ang ating babantayan ay ang budget. Sapagkat uli, maniniwala ako na ang alpha and the omega of our problem is the budget and their corruption and their greed. Yan ang problema natin, Marlica.